So si Angel mag-ano ngayon, magpa-facilitate on the woman Lydia, right? So go ahead, Angel. Angel. Ikaw na rin mag-opening prayer, Doc. Sige po. Okay, let's pray na po. Narinig niyo po ba ako? Okay. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name. We worship you, Lord, the King of all kings. Hallelujah. Lord, thank you for this day. Thank you for this opportunity, Lord God, na po na kapag-usapan namin, Lord, yung mga salita mo, Lord. Hallelujah. Lahat ng lalabas po sa bibig ko ngayon, Lord God, it will only glorify your name, Jesus. Hallelujah. Thank you po sa mga women of God na nandito ngayon, Lord God. Bless their hearts, Lord, their families, Lord. Continue to speak to us, Lord God, and thank you for the fresh and new revelations, Lord God, na mapag-usapan namin ngayong araw nito, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Daddy God. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Amen. Okay. Naririnig niyo pa rin po ako. Okay. Start na po ako, no? Okay. Yung na-assign po na woman in the Bible po sa akin is si Lydia. I believe po, kahit ako hindi ko kilala si Lydia nung una ko siyang narinig, no? Meron po bang nakakakilala sa kanya? Ilan na ba tayo? 17, okay. Start na po ako, no? Start na ako, Rems? Okay. Okay. Thank you. Okay. Sabi po dito, no, Lydia in the Bible was originally from Thyatira. No, she was a seller of purple cloth. Kung natatandaan po natin, no, yung purple cloth po is yung pinakamahal na tela noon, no? And yung mga nagsusuot daw po ng mga ganon is yung mga hari lang. Mga hari, mga priest, basta yung mga matataas yung posisyon. So, and yung purple cloth po is yung famous sa city nila, which is sa Thyatira nga po, no? And parang yun yung kilala sa city nila. Tapos si Lydia is yung parang pinaka-supplier noon sa iba't ibang lugar. No? Kaya sabi dito, hindi lang siya basta-basta seller. She is a successful businesswoman. No? And then Lydia apparently had moved to Philippi to ply her trade in that city. So ayun nga po, because of business, she had to move to other cities. And in this case po, tumira siya sa Philippi. So, and then, ito na po yung pinakakwento, no? Background lang po ngayon. And, ito na po. On Sabbath day, Lydia went to the river shore that had been designated by the Roman authorities of Philippi as a place of prayer and worship for the Jews. There she met Paul and Silas. Na-meet po niya dito si Paul and Silas, no? Who had been in Philippi only a short time. Kung napanood niyo po yung The Chosen noon, nung parang aalis si Jesus, meron siyang ibang business. Nag-send po siya ng by twos dun sa mga apostles niya para i-share yung gospel sa iba't ibang cities, no? So, ayun po, while others along the river may have rejected Paul's word about Jesus, wait lang, sorry, okay. Lydia accepted them and became a believer. Mababasa niyo po to sa sa Acts chapter 16 verses 11 to 15. Sa ibang version naman po ng binasa ko, ang sabi dito, the story of Lydia in the Bible is a great example of God's providence and His care for believers. Lydia was a worshiper, but like Cornelius in Acts 10, she had not yet heard the gospel. No? She is a worshiper po, pero hindi pa daw po niya narinig yung word of God. Siguro, dito na, alam niyo po yung dun sa The Chosen din, nung napanood ko po kasi yun, nung parang nagpapakita na ng mga miracles si Jesus and healings dun sa mga ibang tao, yung parang, alam niyo yung
magandang balita yung tsismis, yung nai-spread siya. Siguro dun niya nabalitaan na, ay meron palang, ganito yung ito na pala yung Son of God siguro 'no, kaya dun siya naniniwala na siya kay Jesus, kahit hindi pa niya narinig yung gospel 'no. And then, okay 'no, Lydia was a worshiper but she had not yet heard the gospel. God rerouted Paul and Silas and also ensured that Lydia would be in the right place at the right time to encounter Paul and hear the good news of Jesus 'no. Grabe po, si Lord pa rin yung gumawa ng paraan para marinig ni Lydia yung mga salita niya 'no. Hindi po talaga ano, wala po talagang coincidence kapag si Lord yung gumalaw sa buhay natin. Si Lord po talaga yung may hawak ng ano natin, ng, ano ba yun, ng tadhana natin 'no. And as Lydia heard the gospel, God opened her heart so that she received the life-giving message. So, once she believed, she made a confession of her faith to her whole world through baptism. Nagpa-baptize daw po siya kaagad. And then she assembled her entire household, told them what had happened to her. Binalita niya kaagad yung good news and yung naranasan niya and yung narinig po niya through Paul, no? And asked them to believe. After her entire household accepted Jesus Christ as their Lord and Savior and was baptized. No, Joshua 24:15, as for me and my house, we will serve the Lord. Grabe po, no? And then Lydia invited Paul and Silas to stay in her home even though Paul resisted. She insisted daw po 'no. Kasi sabi niya gusto daw po kasi niya yung mga believer na like her or yung mga nag-spread ng word ni God is may maayos na matutulugan 'no, lalo na Paul and Silas is parang bisita dun sa place niya na sa Philippi nga po 'no. Gusto niya maayos daw yung matutulugan nila sa gabi, meron silang decent food na makakain, makakapag-shower sila ng maayos. In short, gusto po niya parang, maging maayos sila katulad niya kasi nga siya mayaman siya, I believe yung postura niya maayos talaga, 'no. And then when Paul and Silas, were thrown into a Philippian prison, nakulong po kasi sina Paul and Silas dito kasi meron silang tinulungang babae. Meron silang, na ma-deliver siya dun sa demonic possession 'no. So going back to Lydia, Lydia visited them and attended to their needs. Kahit gaano po siya kayaman and ka-successful 'no, once na kinailangan siya ng isang man of God or yung mga katulad niyang believer, tutulong at tutulong po siya to attend to their needs 'no. Pinagsilbihan niya po talaga sila and she honored them as she honored Jesus. 'No, tas sabi dito, her house became the meeting place of the first European church. Dun sa isang binasa ko sabi dito, yung isa sa mga bahay niya, 'no. So ang dami po niyang bahay talaga na naging first worship. Sabi pa dito sa isang nabasa ko sabi, she was seemingly the first Gentile convert in Europe and the first believer to open her home as a worship center for European Christians. Yung Philippi po is sa Greece and yung she was seemingly the first Gentile convert in Europe, sa buong Europe po yun ha. So, next. Ayun 'no, grabe po yung hospitality niya na pinakita 'no. Yung siguro yung, nakita niyang purpose niya kung bakit ganun yung status niya sa buhay 'no. She is wealthy talaga, marami siyang bahay, is to serve the Lord 'no, and the people na naniniwala din kay Lord katulad po niya 'no. And kasi nung shinare po ni Paul yung salvation sa kanya, hindi na po siya nagdalawang isip, in-accept po niya kaagad. Tapos nagpa-baptize pa siya kaagad, tapos sinama niya kaagad yung buong pamilya niya, 'no? Parang yun na lang ata yung kulang sa buhay niya that time, 'no? Kasi sabi dun sa nabasa ko, 50 years old na rin pala si Lydia, 'no? So, wala na siyang pinalampas na oras to serve God, in-offer niya agad yung bahay niya and nag-serve siya sa mga believer na katulad niya, 'no? So, sabi dito, next, we also see the immediate bond that a new believer has with other believers in Christ. Lydia showed hospitality to those who brought the good news and she wouldn't take no for an answer. Talagang yung puso po ni Lydia is to serve God, no?
And then next. Okay, naiintindihan niyo po? Mabilis po ba ako? Hindi naman. Okay. And then next po, Lydia was quick to perceive that what had been hers before her conversion, home, business, and possessions now belonged to the Lord. Sabi niya dito, she had a new partner. Doon po kasi sinearch ko, wala po siyang partner. She had a new partner, which is the Lord Jesus Christ, a new purpose to serve Him, and a new satisfaction seeking to be effective and successful in order to glorify the Lord. No? Talagang everything she do it to glorify the Lord. No? And then, Lydia's career aspirations did not hinder her sharing the gospel with family and friends. Talagang pinagsishare niya yung good news. And she was not busy to take time for hospitality. Wala na po talaga siyang sinayang na oras. The moment na ni-receive niya si Jesus sa buhay niya, pinagkalat niya kaagad yung word, and kapag may nangangailangan ng tulong niya, she is always ready to help. And she is indeed, I believe po, no, she is indeed the God's extended hand to help others, no po. And ito daw po yung mga qualities ni Lydia that makes her such an outstanding female character in the Bible. Lydia was wealthy, Lydia was industrious, she was obedient, assertive and courageous, hospitable, obvious na obvious po yun, no? And Lydia was a woman of influence. In short po, Lydia is a virtuous woman. Akala ko po nung dati kapag yung pangalan ng isang babae nasa Bible, virtuous woman na. Pero hindi po pala, no? Although, like Queen Vashti, queen na siya pero hindi pala siya virtuous woman, no? Pero meron naman pong reason kung bakit hindi siya naging obedient dun sa king, no? So, going back to Lydia, while there are countless biblical stories about giving, money, and wealth, Lydia challenges us to reflect on our role of being prepared for the moment, seeking something bigger than ourselves, and be willing to invite others to experience what we have experienced. No? Wag po nating hahayaan na tayo lang yung nakakarinig ng magandang balita. Yung sinabi nga ni na Sis Ann ba yun, si Ate Mitch, sinasabi nila na kapag nakatikim ka ng masarap na pagkain or kape, hindi mo ba ipapatikim sa ate mo? Hindi mo ba i-share? 'Di ba excited pa tayo na magsabi ng, "Uy sis, 'di ba ang sarap nung kape din sa ano, minsan try nyo." 'Di ba parang gano'n? Just like po sa mga naririnig natin na mga promises ni Lord 'no, sa buhay natin, ipamahagi daw po natin 'no, i-share natin, ikalat natin, lalong-lalo na po unang-una sa pamilya po natin 'no. And then po sa relatives, and then sa mga kaibigan na natin, no? And like me po, kung nahihiya pa po tayo, no? Minsan ako, may ganyan pa ako eh. Mag-pray po tayo ng boldness kay Lord, no? And I believe yung andyan naman po yung social media, no? Kung nahihiya pa kayo in person, no? I believe kaya andyan yan for us to share the word of God, no? Minsan kasi akala natin, like me before, nagvo-vlog ako. Tapos parang sabi ko, parang wala naman nanonood, stop ko na lang, no? Pero hindi pala, meron pala. Nung nag-stop ako, ang dami pong nagtatanong, bakit hindi na ako gumagawa ng video, parang ganyan. Ganun din po, no, sa pag-share natin, like, tingnan si Ate Che, no? Sobrang nai-inspire din ako dyan kay Ate Che. Kasi talagang araw-araw ata siya nag-a-upload ng mga daily affirmations and nag-share siya ng Word of God, no? And ayun, no, yung akala natin walang nagbabasa, dahil walang nagla-like, walang nagha-heart, parang, "Ay wala ng kwenta, wag na lang ako mag-share," parang gano'n. Hindi po 'no, kahit isa lang po yung nanonood diyan, meron pa ring nanonood, meron ka pa ring soul na nasa-save 'no, araw-araw. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo 'no, kasi si Lord hindi siya napapagod sa'tin kahit sobrang tigas ng ulo natin. Talagang siya yung naghihila sa'tin pabalik lagi 'no. Yes, amen ate. So ayun po 'no, ano ba naman yung paggising po natin 'no, magpa-thank you Lord ka lang, tapos try mo siyang i-post, try mong story, "Thank you Lord, buhay ako." Parang gano'n. Akala mo walang makakabasa pero
Alam niyo yun na parang yun na yung tuloy-tuloy na yun, eh, yung, ah, merong makakabasa na maaano siya na, oo nga 'no, thank Lord buhay ako. Tapos titignan na niya yung profile mo na ba't kaya parang walang problema 'tong taong 'to, lagi siyang masaya, lagi siyang, nasa labas, kumakain, parang may mga gano'n. Marami pong gano'n, eh, yung makikita nila sobrang glorious ng itsura mo, hindi nila makikitang may problema ka, ta's one time hindi mo alam magme-message na sa'yo 'yan, ba't ganyan, anong sikreto mo, parang gano'n. So yun na po, i-ano niyo na, i-share niyo na yung Jesus do'n, invite niyo na siya sa ano, sa church 'no, and, yun po, hallelujah, mabilis po ba ako? Tapos na ako. Thank you po. Naintindihan niyo po ba? Mabilis po ba ako? Parang sakto lang 20 minutes 'no, okey. Yun lang po, thank you po. Sixteen, 7:16 pa lang, eh. Gusto ko 'tong ano, kapatid ni pastor. Gusto ko 'to si Sister Rachel. Thank you, Jel. Thank you for that. Good morning, everyone. And then good morning sa mga bago nating first-timers kung meron. Okay, so yung topic ngayon kay Lydia, no, dun sa mga kararating pa lang. Jel, nag-prepare ka bang questions na from your study? Hindi po auntie, kayo na lang po kung meron po kayong question. Yung gustong i-share doon sa meron kayong thoughts on the study about hospitality? Kasi marami siyang meron siyang hospitality, yung courage niya, her being a career woman, meron ba? What can we learn from Lydia's example of hospitality in the early, discuss natin yung importance ng hospitality. Sa atin lang, sa atin-atin. Meron ba kayong gifts sa ganon? For me, share ko muna. Meron akong gift sa ganon kasi nung nag-struggle ako, alam ni Manang Linda to, no? Si Manang Linda, she has a very big house, just her and her husband. So, tuwing holidays, nung maliliit pa yung mga anak ko, lahat ng kapatid niya, doon lahat kami sa bahay niya. Doon siya yung nag-host ng holidays, Thanksgiving and Christmas. And then ako naman, I had a very humble 2-bedroom apartment, and then my living room is not any bigger than all the other rooms. So maliit lang. Minsan, pumunta lahat sila sa bahay, sa apartment ko. Sabi nung pinsan ko, si Kuya Sam, kapatid ni Manang Linda, sabi niya, ang liit naman ng lugar mo, wala man akong mapag-upuan, sabi nilang gano'n. So, natanim 'yun sa ko 'no, sa isip ko, and from then on, I got a hold of this book, The Prayer of Jabez. I don't know if you've heard about that, The Prayer of Jabez, which is simple prayer lang 'yun sa kanya. Lord, sabi niya, expand my tent or enlarge my territory. Yon, enlarge my territory. Mga siguro I was in my 20s, no, 26, 27. I prayed that prayer not knowing na down the road I would still become homeless. I would still live in an So but God was so faithful in that I was so determined to make a better life and make a better life for my kids. So yun yung ko now, nung nag-pray ako na, sabi ko, Lord, pag in-expand mo yung territory ko, sabi ko, I will I will I will do Bible studies in my house. I will invite women. I will prepare food for them and everything. Kasi dito, pag nagba-Bible study kami rito at someone's house, ewan ko kung sinama ko si Rema, hindi ko yata siya. Pag nagba-Bible study sa ibang bahay, wala silang pinapakain, hindi gaya diyan, meron laging food 'no. Dito, wala, siguro meron lang isa, dalawa gano'n.
isa lang yata yung pinuntahan ko na nagse-serve. And then 'pag sila yung pumupunta dito, I really, take pleasure in baking for them and talagang inaano ko, hindi ako pinagluluto ko talaga sila, hindi ako nag-o-order. Minsan-minsan lang akong nag-o-order 'pag talagang busy ako, but I take pleasure in hosting people and yun yung gusto ko. Meron akong gustong-gustong quote na, you leave a person better than when you find them. But for me, you let people out of your house better than when they came into your house. So, yun yung ano ko, and I believe I have a gift of hospitality, kasi kilig na kilig ako 'pag nagho-host ako tapos 'pag nagdadatingan na yung mga tao, kilig na kilig ako, tuwang-tuwa ako, gano'n. So, meron ba kayong share tungkol sa and in fact, I became, director of hospitality sa church namin nung inauguration, 'no. Although I stepped down kasi nga, yung marriage ko naman no'n gumaganon-ganon. So, it wasn't time, I stepped down. So, meron ba kayong mashi-share sa gano'n, yung hospitality? Kasi si Lydia, hindi niya eh, I'm sure si Paul and Silas hindi sila nakabihis, naka-sandals lang sila, gano'n talaga 'no, nakatsinelas, sandals lang sila. Siguro madumi sila, pawis-pawis kasi mainit do'n sa desert kasi sa Israel. I'm imagining na hindi siya she wasn't, particular kung sino yung hino-host niya. She just had a heart to be a hospitable woman. So, can someone relate? Meron ba mashi-share on hospitality kung ano? Ako, auntie, sorry wala man akong ubos-sipon, ganyan yung boses ko. Pero I just want to share, si daddy din kasi may ganyan siyang attitude, and si mommy sobra silang hospitable. Kahit na mga drug addict ganyan, pinapatira sa bahay. So, ganun po yung nakita kong life nila, yung heart nila. Kasi meron do'n auntie 'di ba yung may mga tabi-tabing bahay na sa kanila. I believe yung isa yata din do'n kay auntie, Hatimog Park Homes, naalala mo auntie? Tapos ginawa niya parang pinag-usapan na yung mga homeless, walang matutulugan, ganyan, and parang mission house siya, gano'n. So kahit hindi po talaga nila kilala, gano'n, gustong magbago ng tao, 'no, pero yun po drug addict, galing sila sa drug addiction, ganyan, 'no, dun po nila pinapatira. At the same time po kunyari sa bahay din po mismo namin, meron pong time na meron pong naghiwalay, mag-asawa sila, tapos may mga anak, hindi po alam kung saan pupunta. Dun din po pinatira nila daddy ayan ng ilang months, 'no. The same time meron din pong pastor ng malaking church, Baptist Church. Malaking church po siya, 'no, tapos iniwanan din po ng asawa. So, hindi rin po alam kung saan titira nung at that time, friend po ni daddy. Pinatira din po niya ng matagal at, parang nasa 1 year siguro or more, 'no, na nakatira po dun yung pastor. So, nakita ko po dun na yung pagiging hospitable mo, the same time 'pag ganun ka, si Lord talagang ibe-bless ka pa niya na hindi ka magkukulangan din sa buhay mo, pati sa mga needs mo, sa food mo. Kasi ganun yung ano mo, yung character mo, yung ano ka, yung mapag-serve ka, yung, hindi mo kinukuwenta. Kasi po auntie 'di ba yung parang yung iba kinukuwenta nila, bakit ganyan, inubos mo na yung food, ganyan-ganyan, yung gano'n. Pero meron pong tao like si auntie nakita ko sa kanya gano'n siya, yung, "Sige kainin mo lahat kung anong gusto mong kainin diyan, buksan mo lang yung ref." Buksan mo lang yung ref, yung cabinet, basta ano, "Treat this as your home." Gano'n siya 'no. So, gano'n po yung nakita ko and I believe yun po yung, talagang gusto ko rin na 'pag nandito yung mga kaibigan ko, yung mga anong tawag dito, mga ka-church 'no, kung ano yung pagkain, kainin nila kung anong gusto nilang kainin. Ayoko po yung nagdadamot or what, kasi blessing po lahat ni Lord diyan, 'di ba, sa atin. So, kung bless po sila kung nakita po nila na ganyan po tayo, actually masaya din po sa pakiramdam ni auntie, yung nagse-serve ka, yung
yung pinapakain mo kung ano yung nandyan, no? Tapos masaya, nag-e-enjoy din po ako. So, ganun po yung, pag ganun ka, yung flow ng food din sa bahay mo, mas, yung mabilis dumarating, ganun. Kasi meron kang heart na nagbibigay, generous, no, hospitable. So, yun po yung, yung nakikita ko sa ganyan. Thank you. Sino pa diyan? Alam ko si Manang Linda. Kung hindi siya mag-share, share ko yung buhay niya. Kasi mag-share ka. Kasi, okay, umpisahan ko lang, no? Si Manang Linda, she came here, no? 1970s ba? 70s? 70s. Siya yung nauna. Tapos yung mga kapatid niya, sumunod sila. Tumira lahat sila sa kanya. And then after that, nung nag-asawa na sila, nag-alisan na sila. Oh, marunong na akong Tagalog na nasasanay na kasi ako eh. No, nag-alisan na sila and then hindi lang yun. Marami siyang pinatira sa bahay niya. Isa na ako doon, tapos yung mga anak ko din, no? Pero kahit na strangers, pinapatira niya sa bahay niya. Ang mali lang naman minsan to the point na ino-overpower na yung authority niya kasi masyado siyang mabait, hindi siya nagsasalita. So, very hospitable din si Manang Linda. Ganon, open house din siya. Hindi siya madamot, hindi siya so yun gusto kong i-share. Alam ko baka hindi niya gustong i-share yun pero yun yung kwento niya. Sino pa diyan? Sino pa sa inyo? Alam ko meron pa diyan, marami. Okay, tutuloy ko. Okay, tutuloy ko. Yes? Yes. Okay. Ito, yung nga, ganun nga, yung tumira lahat sila dito from friends, yung mga ganun. Kasi ako ang una, ako dinala ko lahat sila, to take the driver's test, ganun. Naku, ilan sila, lahat. Pagkatapos yun, basta pag ako ang kasama, nakakapasa sila sa driving nila, madali lang mag-turn over yung buhay nila. Lahat ng natulungan ko, na-bless, talagang na-bless sila, nakahanap ng trabaho. Yung mga kapatid ko, dumating sila dito ng tatlo sila, sabay-sabay dumating. Dumating sila dito ng Sabado, birthday ng anak ko. Monday nag-apply sila ng trabaho. Tuesday nakuha na sila, Wednesday nag-start na silang magtrabaho. Talagang blessings sila, ganun. Pero hindi lahat ganun. May tumira sa akin, kapatid ko rin. Naawa ako sa kanya kasi divorce siyang 2 beses. Tapos yung bang, may trabaho naman siya, kaya lang na-hook siya sa gambling, parang wala na siyang pera. Pag pumupunta kami sa Pilipinas, sumasabit-sabit na lang. Tapos, parang parang hindi namin pinapahalatang binabayaran namin yung mga expenses niya, ganyan. Tapos, nung bago ako mag-retire, yung mama ko nga, namatay na yung daddy ko, kaya kailangan ng nanay ko ng caregiver, parang ganun. Kaya pumayag akong pumunta rin siya dito mag-alaga sa kanya. Naku, abuso talaga ang ginawa niya sa akin. Yung bang kontento na ako kasi may magte-take care ng mama ko, makakaalis ako kung gusto ko. I don't have to do anything else na para sa mama ko. Pero ako pa rin ang nag-guide sa mga appointment na ganyan. Yung kapatid ko ba naman, yung parang that was the time na na lahat ng investment ko parang ganyan, na bumagsak yung mga real estate, yung mga ganyan lahat, parang talagang downfall, talagang wala. Tapos magre-retire na ako, ganyan. Yung bang, parang kinuha niya lahat yung blessing ko ba? Tapos pag nag-aaway kami palagi, to the point na ayaw ko nang lumabas ng kwarto ko. Kasi pagbaba ko, makikita ko pa sila, ganyan. Tapos pag
pag ginugutom ako ang nagtitiptong bababa at kukuha ng pagkain. Ako ang nagtitiptong bababa na lang para pag hinihintay kong matulog na sila ganyan parang para bang ako pa ang nakikisama sa kanila. Tapos pag ako pa magluluto ko minsan. Tapos kwentuhan na lang sila diyan pagkatapos namin kumain. Minsan sabi ko, ano ba itong klaseng buhay na ito? Ako na nga lahat, ako nagpo-provide, ako bumibili, ako gumagawa. Ako pa maghuhugas ng pag pinagkainan ninyo. Ang sarap naman ng buhay ninyo. Nag-explode na rin ako noon. Sabi ko, ano ba itong klaseng buhay na ito? Bakit naman kayo ganyan? Ano ba ang gusto ninyo dito? Pero yung kapatid ko, sinabi ko yung para bang nakita kong pati yung mama ko ba yung kinuha niya yung mga savings niya, yung mga kinupit-kupit niya yung mga pera niya, pati yung mga social na dumarating, parang ginagamit niya para sa sarili niya, para isugal Tapos pag may kailangan yung mama ko, ayaw pa niyang bilhin. Sabi niya, bayaran mo itong biniling para kay mama. Sabi ko, bakit ka ganyan? May pera naman, ikaw naman nagahawak ng pera ni mama. Bakit ka ba ganyan? Napakadamot mo naman. Sabi ko, I think kailangan na sigurong umalis ka na dito, sobra ka na. Pero alam mo na bless rin siya kasi yung bago noon, yung hiwalay sila ng asawa niya ng 20 years yung asawa niya nag-asawa ng iba katrabaho niya. So anyway, namatay yung asawa ng asawa niya ng cancer. Siya ang ang nag-take care sa asawa niya. In the process, yung asawa niya parang kinonvert siyang Christian siya. Kaya binalikan niya yung kapatid ko. So God is good nga talaga makita mo kahit na may maganyang pagkukulang tayo yung bang ipapakita pa rin ng Lord na we deserve something better ganyan ba sa kanya. Kasi sabi ng kapatid ko sa kanya, ikaw napakaswapang mo, magiging homeless ka, sabi nga niya sa kanya. Hindi ka na papapasukin dito ng kapatid mo. Hindi na ka na papapasukin ni Ate Linda dito pag ganyan ka. Pero yun, nag-together sila ng asawa niya. Okay na rin sila ngayon. So that one, hospitality pay. And I am blessed with hospitality. I think that was my biggest asset. Kasi kahit na nung hindi pa ako Christian noon, God took care of me. He really took care of me kahit na kung wala si Rachel, hindi talaga ako Christian. Hindi talaga ako Christian. Hindi ko talaga mahanapan talagang Katoliko ako. Idol worshiper ng mga saints. Saint, lahat ng mga kailangan ko, Saint. May tigahanap, sino ba yun? Saint Christopher for safety, Saint Anthony, yung mga number one idolatry. So yun, thank you very much for listening. It's a pleasure to share my hardship and my glory. Thank you, Manang. Sino pa? On hospitality, like Lydia. Pero baka naman may question kayo para kay Angel. Pwede naman yon, di ba, Jel? Wala ba? Okay, may question ulit ako. Pero English, baka ipa-translate na naman. Di ko alam ito. Ayun! Meron akong
ano yung occupation ni Lydia and ano yung significance nung pag-sell niya ng purple clothing? Ano yung occupation niya? Tinuro ni Angel yun. Fabric. Angel, di mo kasi sila pinagkape, kaya hindi nila narinig yung tinuro mo. Ako, sige. She was a dealer of purple cloth. So, actually, nakita ko nga siya dito, no? Naging saint pala siya, Saint Lydia, sa mga Catholics, no? And that's the reason why they're using the purple cloth sa mga Catholic church. And she was called the Woman of Purple or Patroness of Dyers. So, yun. To answer the question. Okay. So in the olden days, kahit ngayon naman purple is the color of royalty, no? Pag naka-purple ka talaga. Only kings and queens in the Bible wear purple. Kung gusto niyo mag-share, kahit anong gusto niyo i-share tungkol dun sa study natin today on courage. I also learned na Angel did not mention na meron partner si Lydia, so she was single when she invited the two guys, no? Wala siyang asawa, wala siyang partner. So in a way, she was focusing on just serving God, doing her own thing. Kasi kahit she was not an Israelite or a Jew, she was a believer of God. Kaya nga ina-entertain niya yung mga Christian sa house niya, no? So wala siyang asawa. So focus lang siya dun sa sa life niya. But doing noble things like a noble woman should. O, di ba? Hindi siya nagkakalat, hindi siya nagwo-work siya, nagpo-provide siya, hospitable siya, nagse-serve din siya, 'di ba? Yung serving kasi sa tingin niyo yung para sa akin yung pinaka rewarding na job is yung nagse-serve. Kung tignan natin lahat ng mga taong nagse-serve, halimbawa yung mga caregivers, no, yung mga waiters, waitresses, gano'n. Very rewarding yung mga job nila compared to kasi nagtrabaho din ako sa office for 13 years, ano. Okay yun, kung yun yung gusto. Ako kasi yun yung gusto ko noon pero now that hindi na ako nagwo-work, I find yung serving other people is most rewarding talaga. When you serve others, doesn't matter what it is, it could be na meron akong mother-in-law dito, pwede ko sang i-serve na linisin ko, mag-volunteer ako na linisin ko yung house niya or yung kapitbahay. Kasi maraming retired na matatanda dito alam ni Rema yun, puro matatanda yung mga kapitbahay namin, puro sila mga retired, wala silang mga kasama. So pwede akong mag-volunteer na mag-offer na tulungan ko sila sa house o kung gusto nila ng groceries, ako yung bibili, gano'n. So gano'n yung ginagawa ni Lydia, no? Ano yung ninyo sa serving? Ano yung thoughts ninyo about serving others, and asan yung heart nyo when it comes to serving? There you go. That's a good question. Where's your heart when it comes to serving others? Ako po, auntie. I love you, Rema. Sa akin po kasi, hindi ko po alam kung inborn ko na to, talagang meron po akong heart when it comes to serving, no? Or naipamana rin siguro ito ng mother ko. Ako kasi sa isang lugar, kahit saan ako pumuntang bahay, pag nakita ko yung bahay, pagpasok ko pa lang, inaayos ko na siya. Meron po akong ganun na, hindi ko alam kung talagang nagmamatsyag ako, tapos inaayos ko na ito, dapat dito ito, dapat hindi, yung ganun pa, hindi ko nga alam kung baka interior designer yan.
So, ganun po, na parang nakikita ko kaagad yung kalat at saka every time na pupunta ako sa isang lugar, pag may nakikita akong kalat, tinatabi ko na kahit di ako inuutusan. Ganun po yung ano ko talaga, yung heart ko, no? Siguro na-train din ako sa nanay ko, no? At saka pag nagsiserve po ako, talagang yung heart ko, taos sa puso ko, kahit hindi man nakikita ng iba yon, pero lalo na ngayong Kristiyano na alam ko na si God yung sineserve ko, parang na ano na yung tao nawala na yung dun sa tingin kong tao kasi sa tao magiging, 'di ba, minsan kailangan mo pa ng validation or what, pero si Lord talagang direct to the point, be-bless ka niya dahil yun yung ginagawa mo. At saka nothing is hidden from God. Pag ginagawa mo to na para sa Diyos, talagang dapat nga, 'di ba, sikreto yung ginagawa mo, hindi yung hayag sa tao, no? So perfectly na nagkaroon din ako ng asawa na ganun. So combination kami. Kaya pag kaming dalawang kumilos, talagang sabi nga ni Bishop, no, not to boast, yung excellent talaga na kasi kasi sa sa serving, hindi yung lang yung tama na. Kailangan yung hindi nakikita, yun yung ginagawa mo, yung mga ganung bagay, no? Pati sa bahay, sa kahit saan, or minsan sa tao, pag alam mo yung kailangan niya ng tulong mo, hindi niya na kailangan magsalita, meron ka ng instinct na kailangan mo siyang tulungan, parang gano'n, no? Tapos sa mother ko rin noon, talagang sabi ko kaya nga yung sabi sa 'di ba, sa Facebook, na bakit daw yung nanay may third eye, pero sa akin, no, talagang nakikita ko lahat, or minsan hinahanap ko yung kalat, hinahanap ko yung and one thing din yung about serving, na yung hospitality, na katulad kay Lydia, meron din po akong pusong ganon. Gusto ko laging may pumupunta sa bahay, magluluto ako, ganon. Kaya nga I believe itong condominium ko, papalakihin ni Lord to ng ng pinakamalaking malaki para maraming at saka yung sa church din, 'di ba? Yung gusto ko din yung nagluluto ako para kumakain lahat, fellowship muna, walang aalis, 'di ba? Kasi minsan rin yun one way to serve them na ipakita mo na sa church natin na we have the heart of God, na compassionate tayo sa kanila, hindi yung luwalungob, dasan, tang makanita, no? So ganun din po sa tao. Ako yun yung as personally sa akin, na yun yung kinalakihan ko, na kada saan ako pumunta, I'll see to it na kung meron man akong magagawa, or let's say may mga kalat man or what, na ko na siya, naayos ko na siya, na I have the initiative na hindi na ako tuturuan o sasabihan. I believe, no, tayong lahat, minsan kasi gift yun 'di ba? Sabi nga ni Bishop, minsan gift din kasi yung mga ganung bagay na talagang ikaw ganun ka na, no? Meron din namang gift na kahit nakikita na yung kalat, hindi pa inililinis, no? Gift din po. Charot lang. So yun po. Thank you. Rem, baka may gusto kang itanong or tawagin? Bago ako magtawag, Auntie, ganun din nga po si Tita Lala, nakita ko sa kanya, yung siya, heart niya, may heart siya sa pagsaserve din sa mga tao. Kahit sa, yun nga sa church, talaga nagluluto pa siya. Tapos minsan yung adobo, hindi ko makakalimutan, Tita, ang sarap. Saka yung lelot mais, Auntie. So, lagi po siyang ganun din. Tapos ako po, minsan nagdadala niya pa ako ng banana Q. 'Di ba, Tita La? So, tapos mga bilis po sila, Auntie, pati si Kuya Jose. Yung hindi mo pa sinasabi, tatanong lang nila sa'yo, Rem, gawin ko na to. Tapos mabilis, gagawin na yung gano'n, na nakaka-bless po. Tapos parang hindi po nagrereklamo. Yung parang lang po sila, yung on the go lagi. Wala pong karekla-reklamo. So yun po yung nakikita ko pong heart nila. Kaya sabi ko kay Jan, Tita, ganyan si Kuya Jose, no? Si Kuya Jose din nakaka-bless. Sobrang nakaka-bless. Yung parang wala man siyang reklamo, agad ginagawa niya lang. Basta kahit hindi mo pa sinasabi, gagawin na niya. Ganon yung kailangan gawin. So, ganon po silang dalawa. Ayan, si Tita Lala. O, Tita, no? Alam mo na yung kay Kuya Jose. Thank you, Lord, na nandiyan si Tita Lala, nandiyan si Kuya Jose, pati sa church. Malaki po sila ding tulong sa ministry. Ayun po. So, gusto ko rin pong tawagin si
si Aliana kasi po I believe meron din po siyang ganyan na heart din mag-serve. So, Sis Yana, share ka. Thank you, sis. Actually, appreciate ko lang po kayo talaga. Kayo nila, Ate Sheila, mga inspiration namin sa church, no? Ako wala akong wala kasi akong ginagawa dito sa bahay. Yung hospitality, tinignan ko pa nga nire-relate ko kasi hindi, yung sa gawaing bahay kasi mostly po talaga si Mek. So, may pagka-OC lang talaga ako kaya nakikita ko yung mga makalat, ganyan. Pero siguro ako dahil nga paano ba? Um, Yun nga po, sa pag-serve naman po, I believe yung na-turn kasi na naging Christian ako, dun ko nakita yung passion po talaga na yung paano ba yun? Yung parang yung passion po na spend yung more time mo kay Lord, ganun. Kasi parang yung ni-reveal sa akin ni Lord nung naging Christian po kasi ako, ilang taon ba ako nun? 27 po yata ako nung time na yun eh. So parang nung natutunan yung naramdaman ko yung love ni Lord sa akin, parang sabi ko, all those 27 years, I live my life alone. Yung parang, hindi naman alone, yung parang lahat sa akin, yung parang ganun, lahat ng time ko sa akin, ganun. So, I want to spend that time kay Lord naman this time. Parang ganun po. Kaya mas gusto kong nag-i-stay sa church, yung mga ganun, kung ano yung pwede kong gawin para parang mag-cope up dun sa years na wala ako kay Lord. Parang ganun yung naisip ko noon. Pero it's a revelation from God na yun talaga yung parang mas gusto ko talaga i-spend po yung time sa kanya, parang gano'n. Kasi dati, yun nga, wala naman akong napupuntahan na ibang lugar. Yung parang, yung, pag may problema ka, ang pinupuntahan mo, bar hop, gano'n. So, nung naramdaman ko yung love ni Lord, parang mas nag-cling ako na every time na may free time ako, spend ko na lang sa church, parang gano'n po, kaysa sa world na wala namang parang kwenta, gano'n. So, po ako, magvo-volunteer ako kapag may mga available na pwede akong maitulong, gano'n. Tapos ngayon sa Proverbs 31 yung natututunan ko, yung pagluluto nga, yun nga nakaka-relate po ako yung parang gusto niyong mag-serve na 'pag may pupunta sa bahay, may nape-present kayong napapagluto niyo sila, ganyan. Yan sila Ate Cha nakapunta na dito. So, yung mga gano'n po, yung mga simple ways of acts of service po na pwede nating gawin sa iba, yun lang po. Yun na rin yun, Yana. Acts of service. Serving na rin yun. Hospitality na rin yun. House or outside of the house, it's still a heart of a hospitable heart, di ba? So, sino pa? Sister Rome, ikaw, alam ko you have a serving heart as well. Can you talk ba or no? Pwede po. Lang, kasi baka may dumating. But hopefully, hindi pa dumating. Anyway, sabi nga sa 1 Corinthians 10:31, do it all for the glory of God, di ba? Sabi niya. So, as most of you know, I'm still in my parents' house. Na kung tutuusin at my age, I should be, alam niyo yan, yung dapat hiwalay na ako sa bahay, di ba? Because I have my own family. Come to think of it, yung hindi ako nag-work, yung ganon. And all I do is serve my parents, yung ganon. Tapos nakaka-relate ako kay Manang Linda kanina, yung sabi niyang sinaserve niya daw yung mga tao na nasa bahay nila, no? I had this experience just a few days ago kasi na-hospital si mama. So hindi man ako pagod, yung parang ganun, no? Tapos one time sabi niya, darating yung mga kapatid mo, sabi niya, magluto ka, sabi niya ganyan. Yung day na yun, kakalabas niya lang sa hospital na I'm like, alam mo yan, yung di ka man exhausted because you lahat ako, yung ganun, no? Tapos sabi niya darating sila. So
yung para bang gusto ko magpahinga, yung gano'n. Gusto ko na humiga, gusto ko na yung gano'n 'no. Kasi yun nangyayari dito sa bahay every time they come here to visit my mom. Ako pa yung nagse-serve sa kanila, sa mga kapatid ko. So gano'n 'no, yung para bang minsan mapapa-question ka sa sarili mo na, bakit kailangan ko pang gawin 'to? 'Di ba dapat ako yung sine-serve din nila, yung gano'n 'no, kasi ako yung panganay, yung gano'n. Pero later on mare-realize mo na, oo nga yung sa 1 Corinthians 10:31 na, "Do it all for the glory of God." So whatever you do, whatever, minsan mapapa-complain ka pero 'pag naiisip mo, hindi eh, you're doing it nga for the glory of God. Kasi yun po lagi ang sinasabi ko. Tapos, lalakad lang ako, sorry. May gusto pa akong i-share nung bago rin ako sa church. Nung bago ako sa church, dahil sa sobrang kagustuhan ko din na makapag-serve kay Lord. Sorry yung kagustuhan ko makapag-serve kay Lord, inopen namin yung bahay for couples ministry. Kung sino yung mga dati dito, maalala nila. So we opened the house for couples ministry. Every week, once a week, nandito yung mga couples, no, para makinig ng word, no. And yung kasi yung alam mo yung feeling na nakaka-bless kasi nakaka-bless na you get to meet people, na nakaka-fellowship mo sila, at the same time nakikilala mo rin sila. So I have that kind of heart na sabi ko, Lord, pag nagkaroon ako ng sarili ng bahay, gusto kong i-open din yung bahay ko for cell groups or kahit na hindi cell group, kahit na gusto lang pumasyal, yung gano'n, no? Yung gusto lang makipagkwentuhan or and I also have that kind of passion na kasi kwento nga ni mama ko, yung si lola ko daw, inalagaan niya din yung mga kapatid niya, no, yung mga pamangkin niya, yung gano'n, no. So in my heart, meron din akong gano'n, yung gusto ko open yung bahay ko to everyone. Yung gano'n, no. So going back dun sa pagse-serve ko with my parents, no, naniniwala ako na that is part of my honoring din with my parents. Before I came to church or nung nasa church na ako, di ko makalimutan yung yung first time na na-meet ko si Pastor Tinsay. Knowing Pastor Tinsay, di ba, very prophetic siya, no? Kapag nagsasalita siya. So nung nakita niya ako, sabi niya sa akin, family first, sabi niya sa akin. And I'm like, anong alam mo? Kasi during that time, I don't wanna go home. Alam mo yun, ayoko magstay sa amin. Ayoko yung thought na aalagaan ko yung parents ko. Ayoko yung thought na yung gano'n. Pero nung sinabi niya yun, so fast forward, today, yun yung rini-reveal ni Lord. No? Yung rini-reveal ni Lord na kaya sinabi niya yon na family first daw. Serve ko muna daw yung family ko before I serve somebody else. Serve ko muna yung mga tao na nasa paligid ko. Yung gano'n, no? Kumbaga, at the same time, mahalin mo sila. Ayun, yun lang. Thank you. Thank you, Sis Rome. Servant heart, servanthood. I admire you for your yung season ng life mo today. So, sabi ni Awi, si Sister Christy daw mag-share. Opo, good morning po. Opo, yung pag-serve kay God po, meron po kami ministry ni Ate Arlene dun sa Synergy. Tuwing Webis po nag-serve kami kay God sa ministry. Nung una po, matagal na rin po kami sa church. Dati po, nag-attend lang kami ni Ate Arlene sa church. Tapos, si Annalyn Bondok tabi namin. Tapos sabi po ni Tita Elsa,
isama mo yung dalawang yan. Sabi niya, kami pong dalawa. Doon po nag-umpisa yung pag-serve namin kay God nung birthday ni Bishop. Nag-beach po kami noon. Doon po nag-umpisa yung pag-serve namin. Tapos po, tuwing Sunday, nagluluto po kami sa church, papakain po kami. Galing po yung pera doon sa church po. Doon po ang pag-serve namin. Doon po nag-umpisa. Matagal din po yun. Tapos nung pong tas may Empower din po, nag-serve din kami. Tapos naging Synergy. Tuwing Huwebes, napakabait po ni God na pag nag-serve ka, talagang i-bless ka. Kahit meron din po ako ng ministry kay Rome, sumasali po ako sa Howville tuwing Sunday po. Kasama ko po siya. Yung po, kahit po wala ning mister ko, gusto ko yung nakakapaglabas ako, sumasali sa mga ministry. Kasi napakabait po ni God na talagang dapat yung pag-serve talaga hindi natatanggal. Amen po. Yun lang po. Thank you, Lord. Amen. Ano yung teaching yung story ni Lydia, no? Hindi lang naman sa hospitality yon. Yun lang talaga yung parang na-highlight dito sa topic natin kasi nga yung maganda nga yung pag-entertain niya doon sa dalawang apostles, Paul and Silas. Pero siguro for everything naman there's a reason. There's a reason for us discussing about hospitality because some of you probably may feel na unseen kayo or unappreciated. Sabi ko kay Ten nung kinakausap ko siya, whether people admit it or not, everybody longs to be seen, appreciated and ano pa kasi isa seen, appreciated, and there's another one, but for now reminder lang na we go through these phases in life because God is preparing us and seasoning us for our next role, no? So let's enjoy yung pagka-servanthood natin. Lahat naman tayo servants eh. Depende lang kung ano talaga yung ginagawa natin. Gaya ni Lala, I think ako rin, lumaki rin kasi ako na parang maiden nung tumira ako sa mga relatives ko kasi wala kaming pera, pinag-aral nila ako. So naging maid ako. Na-train din ako na maging servant like that. So pag pumapasok din ako sa mga bahay, kung kubit yung yung frame, inaayos ko. Meron akong ganon. Sabi nga ni Rema sa akin, Auntie, OC ka pala. At nung first ko na narinig yon, medyo na-offend ako. And then sabi ko, no, hindi ako ma-offend doon. Kasi, okay, OC here is a personality disorder, no? Obsessive compulsive disorder. And then tamang-tama naman noon, pinag-aaralan natin yung Proverbs 31 woman. Sabi ko, so I can turn that into a positive thing. Being obsessive compulsive is being an excellent person because you want everything in order. You don't do things haphazardly. You do them. Why would you do something haphazardly? Ginawa mo na nga di gawin mo ng maganda. Bakit, di ba ganon? So sabi ko, actually obsessive compulsive is a good thing. It's a trait of an excellent, woman. So yun, training lang yata kasi yung pagsaserve. Once you're trained to serve, I don't know kung inborn yung servanthood eh. I think, now, tinitignan ko, I believe pag na-train ka na nag-serve from childhood, you will grow up being a servant. That's what I believe. So, anyone else gustong mag-share doon? So, yun yung highlight ng natin ngayon, topic natin, yung hospitality, no? So, kung meron pa sa inyo, Ako po. please. Ako po. Ano po, yung sa hospitality. Yan ko na kay Ate Janet. Yun nga, sabi ko, pag may bisita ko, gustong-gusto talagang pumunta dito sa bahay. Kaso, nag-a-advance ako. Yung bahay ko, little mansion. Hindi siya big mansion, sabi ko. Pero, pag alam ko pong may bisita ako, yung excited po talaga akong magluto. Tapos, pag nagluto po ako, na-appreciate po nila. Alam mo po yung pakiramdam na yung kahit pagod ka, yung puso mo ang saya, yung isip mo parang
Tapos sasabihin pa sa'yo, oh, next time balik ako sa bahay mo. Kaya naalala ko yung sinabi ni Ate Janet. Yung na-appreciate nila yung ginagawa mo. At saka yung parang sabi nga po sa akin, parang komportable sila. Ngayon po yung mga kaibigan kong nung high school ako, tapos yung mga nakasama ko sa work ko nung dalaga ako, parang sabi nila, parang komportable pa kami sa inyo party, sabi na kahit sinasabi mo lagi sa amin na little mansion yung bahay mo. Sabi ko, ay Lord, sa susunod, palakihin mo yung bahay ko para yung mga pumupuntang mga kaibigan ko dito, sabi ko, makakapag-preach ako sa kanila o makakapag-share ako ng word of God, sabi ko pong gano'n sa kanila. Yun po, kahit yung mga cell group ko rin po, sina Mami May, yun nga po, nung una din po silang pumunta dito sa bahay, si Sister Norm, sabi ko po, yung bahay ko maliit lang, pero welcome kayo kahit anong oras, sabi ko. Kaya pag gusto ko pong mag-cell group dito sa bahay, ang sinasabi ko po kay Sis Rome na dito sila. Yun po, kahit ano lang po yung maluto ko po sa kanila, yun po, na-excite ako. Sabi na, ang sarap naman luto mo, sabi po gano'n sa akin. Hindi, kasama ko si Lord nagluto dyan para parang nasa puso yung pagluluto para laging yung mga yun nga po pag nagpakain ka yung kala mo kulang pero hindi nagkukulang tapos akala mo wala ka nang kakainin sa susunod na araw pero yung napoprovide po yung ganun po. Yun po yung na-experience ko ngayon mula po nung nagpapapunta po ako ng mga friend at saka sa cell group po namin. Yun lamang po. Salamat po. O, 'di ba, no? Wag mong i-confess natin na na malaki yung mansion niya, no? But be careful what you pray for, okay? Because if you get a big mansion, you have to clean. Claim ko po yan. Claim ko po siya. Para marami pong makapag-fellowship at saka Bible study sa bahay namin. Amen, amen. Sino pa? Sino pang share? Ako po, Ate Richelle. Konti lang. Si Bishop daw mag-share. Si Cha. Bakit hindi mo? Siguro may Po. Ay, Lipat ka ng place. maririnig mo po ako. May na-signal mo, Chappy. Hanap ng ibang place. Yung malapit sa internet. Wait lang. Rems, pag tumabi siya sa internet, katabi niya na si Bishop. Eh, di narinig niya na si Bishop. Kabilang kanto yata yan, Jack. Unmute ka. Sa akin po, yung pagsiserve po, natutunan ko sa pairings ko like that. Pagsiserve. So, nagagawa kong yung kumbaga sa tatay ko, yung pag umaga, ginagawa nila sa amin yung nilulutuan kami ng pagkain. So, hindi ko nagagawa dati, pero ngayon nagagawa ko na sa mga sa mga employer ko, like doon nung nasa Ayala ako, ganun yung ginagawa ko, nagsiserve, yung masaya ka, ganun. Yung naka-smile ka, yung minsan minsan wala kang mood, gawin mo na lang mag-smile ka para
hindi isipin ng employer mo na parang stress ka, gano'n. Kasi minsan pag nagse-serve tayo sa kanila na hindi tayo naka-smile, parang ma-reflect sa kanila yung ano natin, yung bigat na dinadala natin kung ano ibig sabihin niyan, yung hindi tayo naka-smile sa kanila. So, yun, yung pagse-serve natin, masaya lang tayo. And like sa Man of God na like bishop na every morning nagse-serve ako sa kanya, nagagawa ako sa kanya na like gumawa ng salad, gumawa ng mga pagkain na like walang sugar, gano'n, yung mga gulay-gulay, gano'n. So, nagagawa ko sa kanya. Minsan may ano talaga ako na minsan wala akong mood. So, minsan pinipilit ko ang sarili ko na, dapat hindi ako gano'n eh, dapat gano'n. Kasi may ano na ako na may ano na ako, may karga na ako, may word of God na ako, dapat maano na ako eh, dapat matapang na ako, gano'n. So, minsan ano, lumalakas ako, pero talagang tayo eh, minsan ano eh, 'no, na talagang habang nabubuhay tayo ano eh, talagang andiyan talaga yung problema sa buhay natin. Pero for me naman kasi kumbaga 'pag may darating na problema sa'kin, so, kumbaga naano ko na kaya ko ng ano tawag yun, yung kumbaga, kaya ko ng baguhin ang sarili ko, gano'n yung pagmo-mood ko minsan nawawala, gano'n. Pero talagang ano, eh, yung ano, hindi kumbaga hindi, matagalan, yung gano'n. So, yun po, yung pagse-serve ko masaya ako, so marami akong napapasaya ng tao, gano'n. And then, yun smile habang nagse-serve ka sa kung hindi lang sa employer mo, sa family mo, sa relatives mo, sa kapwa mo, gano'n yun, 'di ba? So, yun po. And then may ano pa ba, i-share ko po yung last time na nangyayari sa'kin and then kasi 'di ba Ate Rims nakita mo yung lips ko namamaga, nagpa-check up kami, last week dun sa hindi ko alam na na clinic yun, saan ba yun? Dun sa Angeles, Angeles dun kami pumunta. And after nun, pumunta kami dun sa field, sa checkpoint. So, nasa gitna pa lang kami, may tanong si Bishop sa akin. Pupunta kami doon kasi may bibilin kami, salad, gano'n, mga fruits para sa bahay na kakainin niya 'pag morning, gano'n. Breakfast niya, dinner niya, gano'n. And then nasa gitna pa may tanong siya sa akin, sabi niya, "Chap, may tanong ako sa'yo." Nanginginig na, "Ano kaya 'to?" Sabi kong ganyan. "Masasagot ko kaya 'to? Kaya mo 'yan, parang gano'n. "Sige, sige." So, "Ano kaya 'to?" Parang naguguluhan ako, sabi ko, "Ano po 'yun, Bishop?" Sabi kong ganyan. So, may tanong ako na, "What if," sabing gano'n, "'pag may asawa ka tapos, lalapitan ka ng babae," sabing gano'n, "lalapitan ka ng babae. Yung asawa mo lalapitan ng babae. So, anong magiging reaction mo?" Sabi niya, sabing gano'n. So, sa akin, for me naman kasi ano, eh, na-experience na nagkaroon ako ng ka-live-in partner. So sabi kong sa akin ano lang yung kumbaga, relax gano'n, 'di ba? Easy gano'n minsan ako, eh, easy. Then lalo na may word of God yung may karga na, may natutunan na yung asawa natin, for example lang sa akin gano'n. So, and then ako may na din, may word of God na din ako na natutunan. And then, so kung sa akin naman, mag-relax lang tayo, hindi natin pupuntahin yung babae, ganunin, subunutan, sisigawan, kasi gano'n lang, pinuntahan lang yung asawa natin, na relax lang tayo. So, mag-humble lang tayo. Hintayin na kasi yung asawa natin kakausapin siya, eh, kumbaga may word na siya, kumbaga magse-share na lang siya ng word of God sa babae. Kumbaga yung natutunan niya na word kay Lord. So, yun po. And then,
hindi tayo agad-agad mag-react. Huwag natin puntahan para makipag-away tayo dun sa asawa natin. And then hindi naman tayo kung wala kang pagkukulang sa asawa mo or sa asawa mo, hindi naman yan papatol sa hindi naman yan papatol sa babae na yun kasi kung ikaw kasal ka na at matagal na kayo nagkakasama and kumbaga malalim na yung pagmamahalan niyo sa isa't isa, 'di ba? So kumbaga, yun yung iisipin mo dapat, 'di ba? Yung lagi kang positive, gano'n. And yun, yung ko kay Bishop na talagang natin, yung kumbaga hindi lang tayo, kumbaga wait natin siya after ng mag-uusap, gano'n, 'di ba? Kung anong pag-usapan na anong nangyayari doon. So, yun po. Talagang yun na nga, yung sa'kin nung like sa asawa kasi na kailangan natin silang i-share, kailangan natin yung care natin sa kanila, yung pagmamahal sa kanila, and yun po, yung pagse-serve, yung pag-uwi ng bahay, lalo na may trabaho yung asawa niyo, and then, tanungin natin, nakakain ka na ba? Gano'n, gutom ka ba? Pagluto kita, pagod ka ba? Massage kita, gano'n po. And kasi for me kasi na-experience ko din, nagkaroon ako ng live-in partner, gano'n din ako. Pero so gano'n, hindi lang kami tumagal, talagang may hindi kami pagkakaunawaan, gano'n po. Yan lang po. Thank you. Thank you, Cha. Nagpe-prepare ka, no, pag nag-asawa siya, kaya shinare niya yon. She's giving us, she's giving us, insights kung paano yung mag-serve sa asawa. So, nagpe-prepare na rin siya, di ba? O, ganun. And then, reminder lang siya dun sa sabi mong nag-i-smile ka pag nagsaserve ka. Isipin mo na lang pag nagsaserve ka, lalo na si Bishop, pag sinaserve mo siya, isipin mo na lang si Jesus siya para hindi ka nakasimangot, no, di ba? Do everything as if you're doing it for God. Yun eh. So, I think okay na tayo, Rem? Unless meron pang gustong Yes, mag-share. Auntie. Meron pa po bang gusto mag-share bago po tayo mag-end? Okay na yata sila, Auntie. Okay na kayo. O, sige. Thank you sa lahat ng nag-share tsaka sa lahat ng mga nag-attend. I will close in prayer na. Let's pray. Father, thank you for another day, Lord God. I ask that you guide everyone today as they go about their businesses, their work, their family duties, oh Lord God, their chores. I pray that you hold their hands, hindi po sila yung hahawak sa kamay niyo, kayo po yung humawak sa kamay nila, because we tend to drift away and let go of your hands when we do that. So hold our hands, Father, guide us. Thank you for all your blessings. Thank you for all these wonderful women. They are all powerful, oh God, because of your grace. We empower each other in this platform, and I praise you and glorify you for everything that you have done and what you are doing in their lives, Lord God. May they continue to serve you wholeheartedly, Lord, not doing it for man, but doing it for you and you alone, Lord God. We give you praise, we give you honor, we thank you in Jesus' name. We pray, amen. Thank you.